manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our Vice President, Sara Duterte. However, I have some few questions and suggestions na kailangan ko pong erase kasi if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan na maraming mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing na karamihan sa mga magulang na ito ay mga mahihirap. Tricycle driver, jeepney driver, kasambahay, security guard, vendor, factory worker, pahinante, etc. At karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang ang sinasabi. Malaki po ang budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang na mga mahirap natin mag-aaral para sa kontribusyon. At ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution, when in fact it is a required contribution, mandatory contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials. Kasama dyan yung printer. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. Isa pa po, or ilan pa po sa mga sinisingil na mga public schools sa mga mag-aaral, na mga magulang, ay utility bills. Yung bayad para sa kuryente ay hiningi ng contribution na para magbayad ay yung mga mag-aaral. Yung bayad para sa janitor, yung bayad po para sa mga security guard, yung bayad po para sa repair ng CR, and pati po dun sa field trip na sana po ay libre. Now, ang tanong, can somebody run me through, papaano po ba nadidistribute, nadidisburse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko? How is it being distributed? At bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro? In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not gonna mention their name for obvious reason. Wala na po nakakarating sa kanila. Kaya ang nangyari, nagre-remedyo po sila at ni-require nila yung mga kanilang mga estudyante na mag-contribute. Paano po nagiging required to? Kasi what they do is they call a PTA meeting. Ito po yung doorway, Parents Teachers Association. So pagdating po sa PTA, ngayon, ang first agenda palagi is kailangan natin magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc. etc. Kailangan natin magawa agad ito. So ang nangyayari, yung mga magulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan, peer pressure ang tawag po niyan, sapagkat ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na contribution daw. Sino pong gusto sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Madam Chair, good afternoon. Unang-una po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang nabanggit ni Senator Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at kabilang na dito yung ano ang mga needs ng mga teachers, including repairs and payment for electricity. And we also recognize that merong mga PTAs na nag-i-impose na mga contributions because they're saying that they are a private organization and meron na po kaming mga ongoing investigations. Isa na po dito sa Region 3 where the teacher involved has resigned
And Sir, the case... excuse me, let me cut you off. Hindi lang po sa Region 3, sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, when I posted sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa radyo, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na akong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require niyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinaing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute, si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, of course wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang na mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in who he who has less in life should have more in law. So dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mahirap nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangingikil sila. Okay, Senator Tulfo, your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by
the majority. Kung ano po yung nadidesisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, these are voluntary contributions. Pwede po nating ipagbawal, gagawa po tayo ng batas para po merong penalty. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ito nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disburse yung pong MOE? Especially dun sa mga chalks, sa mga electric funds. Electric funds palagi every year yan, talamak na talamak. Janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na-distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakakarating po yung mga MOE, sir? Meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school MOE. At yung sinasabi niyo pong chalk allowance, meron pong cash allowance ang mga teachers. At ito ay taon-taon na ibinibigay sa mga teachers. Kaya hindi po tama na mag-demand ang PTA na magsusolicit ng contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang mga teachers because meron ngang panukala sa both chambers of Congress na i-increase yung cash allowance to 10,000. Good. Kasi sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish, alam ko kasi sa LGU, meron po atang allocated na 1% from the real property tax ata na SAF po. SAF Opo. para sa maintenance ng school. Opo. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Wag lang ho sana humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution ng electric fund. So bakit po kinakailangan ng mga estudyante mag-shoulder ng electric fund ng bawat classroom? Sir. Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Go ahead, Chair, Your Honor, we take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung Yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then, Pinagsasalita naman po kayo. hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the Okay, question. thank you. That's my understanding. No, I'm just Thank you, moderating Madam. for everybody. Like I said, The VP wanted to answer instead of her USEC. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po questionin yung budget. Ayaw ko pong bawasan. In fact, I'd like to put it on record. Kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po ng mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, Yeah. confidential fund na marami nag-question, I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang. Yun na po talaga. So, paki-answer lang po. Kung sino sanang gusto If I mag-answer. if I may, Senator Raffy, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parents,
my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although, I think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga yon, di ba? It's not encouraged, it's not, you cannot, they do not mandate it, they follow that. But my understanding. Madam Chair, okay, ano kaya tuwing magkaroon ng PTA meeting, nandoon po yung taga DepEd para i-monitor yung proceedings ng meeting, para pagsabihin ng DepEd, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project, umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang academic performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may And- teachers na present. At And principal pa kung minsan. Kaya nga, sinasabi ko lamang po, meron dapat nagmamonitor kasi hindi po nasusunod. Kung minsan, like I said, yung kay Armin Luisto noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya nga, suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga-DepEd na nagmamonitor ng meeting nila to make sure na nasusunod kung anong nakalagay sa Baka sir, memorandum order. you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent, of a teacher that should be addressed. Ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bills, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, Mr. Senator, wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Madam Chair, Your Honor, we will submit the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At doon na lamang po, Madam Chair, test tube. Hinihingi din po, kasama rin po yung Pwede test bang tube. submit natin? Kasi sir, I've reminded everyone who's Last na beyond lamang their po, Madam time. Chair. Last na lamang. Sige. Test tube. Alam ko meron natang 500 billion na budget for the test tube. Parang every year, bilyones ang naalat para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tubes. Ano ho yun, sir? Kasi I Test handle the tubes. budget, so Test tubes I can po. Yung I can test tube attest. po para sa mga I laboratory. have not seen 500 billion for test tubes. Or at least, yung pong pagkakaalam ko, yung pong... Ay, wala akong 500 billion. Ako na ho magsasabi Okay. So anyway, bakit po yung sa test tubes? Sige na lang po. Bakit po test tubes paulit-ulit po? Every year, hinihingan po ng contribution ng estudyante. Pwede po ba pa-stop na rin natin yun? Yun lang po. So stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school, ang pakiusap po ng mga magulang through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single year and you're not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alang-alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Madam Chair, Your Honor, we take note of the advice of the Honorable Senator Raffy Tulfo.